Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan. DZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZBB Serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB Super Radio. DZBB Super Radio #1. Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Oras, alas 3:31. I do confirm na doon sa kustodiya ng Czech authorities si Congressman Saldico. Nagsimula na ang proseso natin, no, ng gobyerno ng Pilipinas para siya ay mapabalik. Ang masasabi ko sa inyo, may kasama siyang isa, Pilipino, pero walang arrest warrant. Lalaki. But it's not confirmed if it's a family member. I cannot confirm. I'm not sure. At ayaw kong mag-speculate ng impormasyon. May rule ho kasi sila, no, na sa European Union may data privacy po. So wala pong dokumento, wala po na picture na makakapag-confirm. Meron po kasing ganon. They would neither confirm or deny on all these matters. So ginagalang po natin yung kanilang mga prosesong ito at mga rules na ganito. Ito ay hindi papayagan ng gobyerno ng Pilipinas. Mananalo tayo dito. May babalik natin ang akusadong si former Congressman Saldico. Umaga na! Balita na! Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-22 sa buwan ng Abril, taong 2026. Magandang umaga Pilipinas, narito na ang mainit at komprehensibong mga balita dito lamang sa Umaga na Balita na. Sa ngalan ni Mau de la Cruz, ako po inyong kapuso, Alan Gatus. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, dating Congressman Saldico na sangkot sa mga anomalya sa flood control projects walang hawak na Portuguese passport ayon sa isang source sa Embahada ng Portugal sa Czech Republic. Dating House Speaker Martin Romualdez ginit na hindi siya ang mastermind sa pagsisingit sa budget at sa mga anomalya sa flood control projects. Romualdez itinuro si dating Senate President Francis Escudero at dating Congressman Saldico na nagdesisyon para sa pambansang pondo. Ikalawang pagdinig ng House Justice Committee sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte nakatakda ngayong araw. Department of Social Welfare and Development aminadong may pagkukulang pa sila sa sistema ng pamamahagi ng ayuda para sa mga tsuper. Ikalawang bahagi ng pamamahagi ng ayuda pinaghahandaan na. LTFRB magpapakalat ng mga mystery riders sa mga pampublikong sasakyan na kasali sa service contracting program ng pamahalaan kasunod ng mga ulat na hindi umano nagbibigay ng diskwento sa mga pasahero ang ilang kalahok sa programa. Panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo posibleng ipatupad sa susunod na linggo kung patuloy na bababa ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ayon sa isang oil industry source. Outlook o pagtingin ng isang credit watcher sa credit rating ng Pilipinas ibinaba sa negative mula sa stable pero lagay ng ekonomiya ng bansa maganda pa rin ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Umaga na! Balita na!
At sa detalye ng mga balita, kinumpirma ng Embahada ng Portugal sa Czech Republic na walang hawak na Portuguese passport si dating Congressman Saldico na sangkot sa mga anomalya sa flood control projects. Talabas ito sa paniniwala ng mga otoridad sa Pilipinas na mayroong hawak na Portuguese passport ang dating kongresista. Sa ulat ng GMA News, sinabi ng kanilang source sa embahada na batay sa Citizens Registry ng Portugal ay wala roong nakalista na pangalan ni Ko kung saan doon makikita ang mga residente ng naturang bansa na nabigyan ng pasaporte o citizen card. Sa ngayon ay masusi umanong sinusuri ng source ang registry kung nasa listahan ng kongresista para alamin kung nabigyan ito ng Portuguese citizenship ngunit hindi pa nabibigyan ng passport. Samantala, nilinaw naman ng source na matagal nang hindi nagbibigay ng golden visa ang Portugal at hindi naman nila mabeberipika kung meron nito si Ko dahil hindi naman sila ang nag-i-issue nito kundi totoo na may hawak ang dating kongresista. Umaga na, balita na! Tiniyak ng Department of Justice na nasa kustodiya ng mga otoridad sa Czech Republic si dating Congressman Saldico. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, nagsimula ng proseso ng Pilipinas sa pagpapauwi kay Ko kung saan nakatakda rin ang kalihim na bumiyahe sa Czech Republic para personal na makipag-ugnayan sa gobyerno nito. Kasama ni Bida na magtutungo sa Czech Republic ay ang mga tauhan ng Philippine Center for Transnational Crime o PCTC habang ikinakasana ng Embahada ng Pilipinas sa Prague ang pulong sa Ministry of Justice ng nabanggit na bansa. Ipiniliwanag din ni Vida na walang may pakitang litrato o dokumento ng pag-aresto kay Ko dahil mahigpit ang data privacy laws sa Europe. Kasi sila na sa European Union may data privacy po. So wala pong dokumento, wala po na picture na makakapag-confirm. Meron po kasing ganon. They would neither confirm or deny on all these matters. So ginagalang po natin yung kanilang mga prosesong ito at mga rules na ganito. Tumanggi naman ang kalihim na tukuyin ang mga paraan para may pabalik sa bansa ang dating kongresista para maiwasan namanong mapaghandaan ng mga grupong haharang sa pagkilos ng gobyerno. Ito ay hindi papayagan ng gobyerno ng Pilipinas. Mananalo tayo dito. May babalik natin ang akusadong si former Congressman Saldico. Ang dinig ni Justice Secretary Frederick Vida. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Iginiit ni dating House Speaker Martin Romualdez na hindi siya ang mastermind sa pagsingit sa budget at sa mga anomalya sa flood control projects. Sa isang video message na inilabas ni Romualdez, kanyang iginiit na hindi siya papayag na isasangkalang siya sa katiwalian na ginawa ng ibang individual. Is that there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Itinuro ni Romualdez sina dating Senate President Francis Escudero at dating House of Appropriations Committee Chairperson Saldico na siyang nagdesisyon para sa pambansang pondo at iginit na hindi siya naging bahagi ng deliberasyon ng Bicameral Conference Committee at Small Committee kaugnay ng national budget. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Yes, I was updated on the general outcomes of the deliberations, but I had no visibility with regard to the specific details of the discussions, including particular amendments or insertions approved during these closed-door deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. However, two people were instrumental in making those budget decisions, Chis Escudero and Zaldico.
Pero sinabi ni Romualdez na ang command responsibility sa budget insertion at flood control project ay nasa ehekutibo. Hiniling din ng kongresista sa Office of the Ombudsman na sundin ang rule of law at due process sa gitna ng ginagawa nitong investigasyon sa kanya. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground, than in the collegial legislative body, where constitutional role is deliberation and appropriation. Sa ngayon ay sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Escudero ko, Malacanang at Office of the Ombudsman hinggil dito. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Hiniling ng Office of the Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na ipapri sa mga ari-arian ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pulong balitaan, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dahil ito sa posibleng money laundering kaugnay ng ilang umano'y manumalyang proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno. We're waiting for the Romualdez case to start rolling, or the Romualdez cases to start rolling. And the first case would be about money laundering. It's related to corruption and money laundering. So namin, ma-freeze order, mapangalagaan natin yung mga salapi na dapat pag-aari ng bayan. Yun po yung ating hinahabol dito. Samantala, hiniling na rin ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang paglalabas ng precautionary hold departure order laban kay Romualdez kasunod ng pagtutol nila sa nakatakda sanang pagpunta nito sa Singapore para magpatingin sa doktor. Hindi namin siya pinaalis, hindi namin pinayagan na ma-lift yung bulletin niya kasi nga naka-lookout order because we've been investigating him actively. Baka hindi na bumalik eh. Para namang sobrang coincidental na nahuli si Saldico sa Europe, bigla siyang aalis. Ayon kay Remulla, nais lang nilang masiguro na hindi makatakas ang mga personalidad na kanilang iimbestigahan tulad ng nangyari kay dating Congressman Saldico. Samantala, sinabi rin ni Remulla na hihilingin din nila sa AMLAC na ipapris rin ang mga ari-arian ni dating Senate President Francis Escudero. We will get there also. Papunta rin tayo dyan. Active pa rin ang investigation. The papers are being prepared as we speak. The complaint will soon be on the stage of preliminary investigation. Ang tinig ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Umaga na, balita na. Ipagpapatuloy ngayong araw ng House Justice Committee ang pagdinig sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tatalakayin sa pagdinig ang umano'y hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente at ng kanyang asawa na si Atty. Manasseh Carpio, maging ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, hawak na ng komite ang ilang SALN ng Vice Presidente kung saan makikita mula sa mahigit 71 million pesos na net worth noong 2022 ay umakyat ito sa 88.5 million pesos noong 2024. Nakasat din sa mga SALN na naging stockholder ng isang kumpanya si Duterte mula 2021 hanggang 2024. Pero sa dokumentong ibinigay ng Securities and Exchange Commission sa komite ay hindi nakalista si Duterte bilang stockholder ng naturang kumpanya. So, ibig sabihin, either hindi po talaga siya stockholder or stockholder po siya pero hindi po linista ng kumpanya ng GenCorp, no, sa SEC. No? So, ibig sabihin, either the Vice President perjured herself in this particular statement in the SALN or GenCorp Industries perjured themselves. Kabilang naman sa mga ipinasabpina ng komite para sa pagdinig ngayong araw ay sina Atty. Francis Edralyn Lim, Chairperson ng Securities and Exchange Commission, dating Senador Antonio Trillanes IV, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, Anti-Money Laundering Council Chairman Eli Remolona Jr. at si Atty. Charlito Martin Mendoza, ang Commissioner ng Bureau of Internal Revenue. Naniniwala naman si Ridon na kapag sinuri nila ang mga dokumento sa pagdinig ay makakakita sila ng iba pang basehan na probable cause laban sa Vice Presidente.
Hinihingi pa ng GMA News ang panig ni Vice President Sara Duterte hinggil dito. I think as soon as we see the AMLC report tomorrow and see the SEC documents in full tomorrow po, I think we can say with great confidence na unexplained wealth, SALN violations will also rise to the level of an impeachable offense, which is betrayal of public trust. Ang tinig ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Tiniyak ni Senate President Vicente Soto III na aaksyonan agad ng Senado ang mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sakaling iakyat sa kanila ito ng Kamara. Sa pulong balitaan, sinabi ni Soto na hindi na kailangang ipaliwanag sa kanya ang kahulugan ng salitang forthwith dahil alam niya ang kahulugan nito. Nabatid na sinabi sa 1987 Constitution na sakaling iakyat ng Kamara ang articles of impeachment ng isang impeachable official sa Senado ay kailangan nilang kumilos forthwith. Definitely forthwith. As soon as the Senate receives it, I will inform the Senate and refer it to the Committee on Rules. Samantala, umaasa si Soto sa mga kapwa-senador na may papakita ang kanilang pagiging impartial o walang kinikilingan sa usapin. Yung mga maruruming aligasyon, iwan na lang natin sa basurahan kasi maling-mali yun sapagkat it can go both ways. And I would like to think that all 24 senators are impartial and should be and must be impartial. That's for their own lookout whether they are showing impartiality or not. That's for everybody's own lookout. But as I said, I've been involved in 2 impeachments already, and more or less we should know how to act and to contain ourselves. Personal niyang ang tinig ni Senate President Vicente Soto III. Umaga Na, Balita Na sa Super Radio DZBB. Oras alas 3:46 ng umaga, labanan ng fake news dapat totoo. Umaga Na, Balita Na! DZBB Super Radio number 1. GMA Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Sa ikawalong pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZBB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko. Sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia, maraming salamat po sa karangalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Pakinggan ngayong Biyernes sa Suma sa Puso. Tanong ko lang po, paano po kung bumalik si Martina? Bumalik sa buhay ko, sa buhay natin. Paano kung maging kami ulit? Ayos lang po ba sa inyo? Kasi nung nakita ko siya kanina, iba po yung naramdaman ko eh. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. DZBB Super Radio number 1. Mga kapuso, si Weng de la Peña po ito. Tuloy-tuloy lang ang aming paglilingkod po on air at online upang lahat ng dapat niyong malaman tungkol sa kaganapan sa ating bayan ay agad niyong nalalaman ng buo sa detalye at buo sa katotohanan. Dahil ang Super Radio DZBB ay walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. DZBB Super Radio number 1. GMA Super Radio DZBB, Balitang Tama, Balitang Totoo. Umaga Na, Balita Na!
Pinay caregiver na nasawi sa missile attack sa Israel kabilang na sa mga pangalang nakaukit sa memorial ng Tel Aviv. Nakatutok sa balita na yan si Carlo Mateo. Carlo? Kabilang na sa mga pangalang na nakaukit sa memorial sa Tel Aviv ang Pilipina caregiver na nasawi sa missile attack sa Israel noong Marso. Kasama ni Tel Aviv Mayor Ron Hulday, si Philippine Ambassador Eileen Mendiola sa pag-aalay ng bulaklak sa official memorial ni Mary Ann de Vera. Gayun din ang Filipino community sa Israel. Alas 8:00 Abril 20 nang tumunog ang sirena bilang hudyat ng pagsisimula ng Yom Ozikaron, ang National Day of Remembrance para sa mga namayapang sundalo at sibilyan sa nangyaring giyera sa gitnang silangan. Ang Pinay na si Mary Ann de Vera ay nasawi noong 1 Marso ng tamaan ng missile habang inililipat ito sa bomb shelter ang kanyang inaalagaan na Israel. Siya ang kauna-unahang Pilipino na nasawi sa tensyon sa Middle East. Ako si Carlo Mateo ng GMA Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Umaga na! Balita na! Sa pagpapatuloy pa ng mga balita, aminado ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na may pagkukulang pa sila sa sistema ng pamamahagi ng ayuda para sa mga tsoper ng pampublikong transportasyon. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita ng DSWD, mas magiging epektibo at convenient na ang pamamahagi ng susunod na ayuda matapos ang kasalukuyang pamamahagi. Po sa DSWD, we admit that we could have done better. And sabi nga po namin kahapon, nagkaroon kami ng pagpupulong, review namin what went well, what went wrong, ano yung mga pwede nating improve. Kaya sabi namin, we will do better. At tama po, no, yung dun sa queuing system na pag-usapan po namin yan, pati yung pagkakaroon nga po ng QR code, yung scheduling date, yan, para at least mo sa gantong oras, ito lang po mga letra na ng mga drivers. Iginit ng kagawaran na magkakaroon na sila ng master list bunsod ng maayos na verification sa mga tsoper at aayusin din ang verification ng mga motorcycle rider o food delivery rider na nagtatrabaho sa dalawang kumpanya para hindi madoble ang kanilang ayuda. Posible rin pa na yung MC driver maging service delivery rider. Yes. So nag-a-appear siya sa list ng MC driver and sa list ng tapos may iisa lang yung kanyang electronic wallet. Yes. So imagine if 2 beses po tayong mag-top up dun sa iisang account, di ba? Kung hindi natin fully verified yung pong listahan. Ang lumito. But because of the exercise that we are doing now, makakatiyak tayo that when we move towards o mag-transition na tayo sa electronic wallets, mas malinis na po. Ayan. Dahil may maayos ng impormasyon ng DSWD bunsod ng isinasagawa ngayong manual payout, asahan ng muno na magiging maayos ang susunod na bugso ng pamamahagi ng ayuda na gagawin sa pamamagitan ng e-wallets. Depende sa budget. Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na patuloy nating ma-assist itong mga vulnerable sectors. So, meron ng isinasaayos para doon sa second round ng distribution. Kaya natin pino-perfect yung list. At kaya may ongoing na tayo na consultation with service providers. Okay. Kasi we're transitioning to that phase. Sabi nga natin, when we distribute na the second round, we're already confident with the list that's provided to us. And second, we have fully verified it. And third, na kapag KYC na tayo. Ang tinig ni Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Pagpapaliwanagin sa Senado ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ukol sa hindi updated na listahan ng mga tsoper ng public utility vehicles. Sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na magpapatawag siya ng pagdinig para alamin kung bakit mabagal ang LTFRB sa pag-update at paglilinis ng listahan. Ipinuntuna ng listahan ng LTFRB na ang ginagamit na batayan ng DSWD sa pagbibigay ngayon ng ayuda
ng gobyerno sa mga tsuper ng mga pampasaherong sasakyan. Sa mga payout center, marami ang nagreklamo na may discrepancies pa sa records ng LTFRB at DSWD na dahilan para matagalan o kaya hindi mabigyan ng ayuda ang ilang tsuper ng jeep at motorcycle taxi. Nananawagan naman si Gatchalian sa DSWD na bigyan na ng special consideration ang makikitang tunay na tsuper na pumipila sa payout ng distribution centers para sa ayuda na at mag-deploy ng first aid responders sa pilahan dahil sa init ngayon ng panahon. Umaga na, balita na! Magpapakalat ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mga mystery riders sa mga pampublikong sasakyan na kasali sa service contracting program ng pamahalaan. Kasunod ito ng mga ulat na hindi umano nagbibigay ng diskwento sa mga pasahero ang mga kasali sa programa. Ayon kay Marbal Buena, chairman ng Manibela, ang naturang modern jeepney na kasali ay walang paskil sa harapan na kanilang mga sasakyan na bahagi sila ng programa at nandadaya umano sa pamasahe. Walang nakalagay na service contracting, nandadaya sila, kumikita sila sa service contracting pero hindi sila nagbibigay ng discount. Kaugnay nito, iginit ng mga nagbibiyahe ng mga modern jeepney na bumibiyahe sa Commonwealth Avenue na kaya nakatupi ang kanilang paskil ay para makapasok ang malamig na hangin sa kanilang mga makina. Boss, ba't nakatupi yung side sa harapan? Naano lang po yung yung radiator. Pero ba't nakatupi yung discount? Hindi naman po naano lang yung radiator na initan. Kuya, bakit nakatupi yung sign ng discount? Ba't nakatupi? Sir, na ano po kasi yung radiator, no po yung radiator, natatakpan po, baka mag-overheat po, sir. Pero nagbibigay kayo ng discount? Opo, sir. Opo, sir. Sinabi naman ng ilang pasahero na nakatanggap sila ng diskwento habang ilan naman ay walang natanggap. Po mismo nagsabi na meron na pong discount yung sinakyan. Ngayon lang din araw po na nagkaroon ng discount eh. Nakakatulong po siya sa mga ibang estudyante na katulad ko po. Wala naman pong po. Hindi ko din po alam eh. Ganun pa rin naman po yung binayad namin. Wala naman pong sinabi na may discount. Dati po kasi 40 pesos yung bayad namin. Ngayon 45 po yung siningil sa amin. Ang tinig ng ilang mga pasahero. Umaga na, balita na! Posibleng ang isa pang rollback sa susunod na linggo kung magpapatuloy ang pagbaba ng presyo kada bariles ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Ayon sa isang all-industry source, sa kabila ng pag-atake ng Amerika sa isang Iranian flag carrier na tumawid sa Strait of Hormuz, ay bahagyang bumaba ang presyo kada bariles ng langis sa Min o Plat, Singapore. Pero pinapaalala ng source na ang magiging paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa ay depende pa rin sa magiging presyuhan sa pandaigdigang pamilihan sa mga susunod na araw. Kaugnay nito, sinabi naman ni Energy Secretary Sharon Garin na patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon sa gitnang silangan dahil sa magiging epekto nito sa presyo at supply ng langis. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang paglalabas ng pondong aabot sa 46.22 billion pesos para sa 1,743 na mga proyektong pang-infrastruktura sa buong bansa. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, layo nito na matiyak na tuloy-tuloy ang pagpapagawa ng mga proyekto at walang maaantala para mas mabilis na mapakinabangan ng publiko. Sinabi ni Castro na inilabas nila ang pondo ng Department of Public Works and Highways para sa mga proyektong pang-infrastruktura na may kinalaman sa pagpapaganda ng road connectivity at mobility sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Kabilang sa mga malalaking proyekto ng DPWH ay ang Davao City Bypass Construction Project na may pondong nasa 288 million pesos para sa taong 2026. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na!
Inyong narinig ang kabuuan ng mga nagbabagang balita dito lamang sa Umaga na Balita na sa ngalan ni Mau de la Cruz. Ako po inyong kapuso, Alan Gatus. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Susunod na si Manny Vargas sa Balitang Balita sa Double B. Mga kapuso dito sa Super Radio DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Umaga na! Balita na! DZWB number 1